Nagpapaalam na nga ba itong si Christian Standhardinger dito sa Barangay Ginebra? Ito ngayon ang kumakalat sa social media pagkatapos nitong na pinost ni Snow sa Twitter at Facebook. I am sure nakita nyo na rin ito. At ang tanong ngayon, ang lumalabas ba dito sa mensahe na to ay parang nagpapaalam na siya? Kung babasahin ninyo, parang ganun nga. Pero ang tanong, anong ibig nito sabihin? Well, ang unang lumalabas sa espekulasyon ngayon na baka daw i-trade si Stan Hardinger. Ang unang sabi, baka daw i-trade ito sa Converge kapalit ni Justin Arana. Pero alam nating hindi iti-trade ng Converge itong si Arana. At hindi rin iti-trade itong si Justin Baltasar, yung kanilang number 1 draft pick. Hindi ko naman makita na itong si Stan Hardinger iti-trade sa ibang team. Dahil syempre alam natin lahat ng team sa PBA, big man ang gusto. So hindi ko makita kung saan mapupunta itong si Stan Hardinger at kung bakit siya iti-trade ng Barangay Ginebra. Ang isang posibilidad dito, baka itong si Stan Hardinger ay nakatanggap ng isang offer mula sa abroad at nagdesisyon na ito na doon maglalaro. Yun ang paniwala ng iba at yan ang dahilan kung ba't siya parang nagpapaalam na sa Barangay Ginebra. Ang sabi naman ng iba, baka ang desisyon ni Stan Hardinger ay tapusin na lamang yung kontrata niya at pagkatapos ay magretiro. O baka meron itong personal na dahilan at kinakailangan munang tumigil sa paglalaro ng basketball. Hindi pa natin natitiyak kung ano talaga ang dahilan at hanggang hindi naglalabas ng opisyal na pahayag ang Barangay Ginebra, hindi natin malalaman ito. Of course, nag-iintay rin tayo kung ano ang sasabihin ni Stan Hardinger, if ever, para maliwanagan ang ganitong klaseng statement. Kung mawawala si Christian Stan Hardinger sa Ginebra, obviously ang laking dagok niyan. Lalo na at itong si Jamie Malonzo, hindi maglalaro ngayong conference na to dahil sa kanyang injury. So sa ngayon, mahirap mag-speculate kung ano pa talagang ibig sabihin ni Stan Hardinger sa post na ito, kaya abangan na lang natin ang mangyayari. Ang San Miguel Beer ngayon ay tinitingnan mabuti kung pwede silang makipag-trade dito sa Converge Fiber Xers. Habang nalalapit yung draft, ang Converge ay naghahanap pa rin ng mga trade transactions na pwedeng magawa. Alam natin ang San Miguel meron niyang trade, meron silang draft pick kaya lang pang number 12 ito, so medyo mababa. Ang pwedeng gawin ng San Miguel Beer ay isama itong Northport Batang Pier para sabihin na nating engganyo itong Converge na pumasok sa isang transaction. So ang pwedeng gawin ng San Miguel Beer ay ganito. Ang Converge Fiber Excess makukuha yung draft pick ng Northport Batang Pier na pang number 5. Samantala naman, itong San Miguel makukuha itong si Jeyo Ambohot mula dito sa Converge Fiber Xers. At ito namang Northport Batang Pier, makukuha nila itong si Jeron Teng mula sa San Miguel. So, para maliwanag sa lahat, sa Northport mapupunta si Jeron Teng, sa San Miguel si Jeyo Ambohot, at dito naman sa Converge Fiber Xers, yung draft pick ng Northport. Kapag nangyari yan, pwede nang makuha ng Northport. Well, marami, depende. Assuming na number 1 si Baltasar, number 2 si Barefield, number 3 itong si Kaylan Tiongson, at pang number 4 itong si RJ Abarientos, pwedeng makuha ng Converge itong si Evan Nel, si Jonel Policarpio, o baka itong si Ben Phillips, si Dave Ildefonso, marami si Kai Balungay, ibig sabihin marami silang options dyan. Sa San Miguel naman, pag nakuha nila si Ambohot, magkakaroon sila ng isang stretch 4 na pwedeng tumira sa labas. So, iyan ang magiging magandang option dyan. And of course, sa Northport, alam natin, ever since naging unrestricted free agent si Jeron Teng, siya naman talaga ang gusto nilang makuha. So, matutupad na yan ngayon sa ganitong klase na trade. Ang balita natin ngayon, mukhang merong mga trades itong TNT na hindi matutuloy. Yun daw, pag-trade kay RR Pogoy, kinall off na ng management pagkatapos itong lumabas sa social media. At pati na yung trade para dito kay Henry Galinato, mukhang hindi rin daw matutuloy. Ang isa pang balita ngayon, ito raw si Kelly Williams ay hindi na raw ino-offeran ng kontrata at mukhang magre-retiro na. At baka ito si Ryan Reyes, ganun din ang mangyayari. Hindi pa natin natitiyak pero mukhang maraming movement na gagawin itong TNT dahil gusto nila na palakasin yung kanilang lineup lalo na at mag-uumpisa na yung draft. Alam natin dito sa draft gusto ng TNT na makakuha ng mga additional picks. Pero medyo, ang sabi nga natin, medyo mahirap kumuha ngayon dahil yung mga teams ayaw talagang magpakawala. So, yan ang nagiging problema. Pwede natin tignan dito kung ano ang gagawin itong TNT Tropang Giga para makakuha pa ng iba pang available. As it is ngayon, yung mga teams gustong masiguro
na sila kapag nakipag-trade ay magiging sulit naman yung kanilang palitan. As it is, pwede nating masabi na itong TNT marami pang gagawin yan na mga moves. Pero itong pag-trade kay RR Pugoy, for now, ay on hold muna. Hindi natin masabi baka pwedeng mabago yan. Pero sa ngayon mukhang itong si RR Pugoy ay mananatili muna dito sa TNT Tropang Giga. Yung trade ng TNT dito sa Rain or Shine at Converge mukhang hindi na rin tuloy at susubukan nating tignan kung itong TNT naman ay baka makipag-trade sa Northport Batangpier. Naghahanap daw ng additional wingman ng TNT para mapalakas yung kanilang lineup. At of course itong katropa tinitignan din pa rin yung posibilidad na makuha itong si Cedric Fairfield. Hindi pa natin natitiyak kung siya ay makukuha before the draft o baka after. Tandaan ninyo, ito si Brandon Rosser. Alam ng marami no mapupunta sa TNT pero dinraft ng Blackwater pero after a while ay na-trade na rin. Ang Magnolia Chicken Templados daw ngayon ay tumitingin dito sa mga teams na pwedeng kumuha kay Calvin Abueva. Hindi pa kasi sigurado kung saan team ito mapupunta. Ang maliwanag lang ay ite-trade na raw nila ito pero pinagpipilian pa kung saan mapupunta ang nasabing player. Ang gustong option talaga ng Magnolia ay ipalit ito para kay Arvin Tolentino pero ito ay hindi pa garantisado ngayon dahil marami pang pinaplansya. Posible pa kasi napaka sa Hinebra mapunta si Arvin dahil hindi rin magkakapaglalaro ngayong buong conference si Jamie Malonzo. Samantala naman, ang isa pang pwedeng mangyari dito si Abueva ay dali na dito sa Converge Piper Xers kapalit nitong si Shawnee Winston o di kaya si Alex Stockton. Ang problema lang medyo hesitant itong si Coach Alden Ayo. Napakawalan nitong si Alex Stockton. Pero hindi pa rin niya nasisiguro dahil ang Converge ngayon pinag-aaralan kung magiging valuable pa ba itong si Abueva. Gusto nila talaga makuha si Abueva pero depende rin yan syempre kung sino magiging kapalit. At ngayon, itong Northport Batangpier at Converge Fiber Xers ay hindi lang yan ang kinakausap ng Magnolia. Posible rin kasi na baka itong si Abueva ay dalin dito sa TNT Tropang Giga kapalit ito si Glenn Cobontin na nasa trading block na rin daw. At ang isa pa dyan natin nakikita baka ito si Abueva ay mapunta sa Terra Firma. Malamang dyan dalin din ito kung hindi magkakasundo ang Magnolia doon sa ibang teams silang kinakausap. Sa ngayon kasi itong Magnolia busy dito sa pag-aasikaso sa mga offers para kay Gio Halalon. Kaya sa ngayon gusto nila siguraduhin na kapag natuloy na yung trade kay Halalon, ito naman kay Abueva ang walang magkakaroon ng issue. Kaya abangan na lang natin kung saan mapupunta si Calvin. Ang maliwanag dito mukhang hindi na siya magtatagal dito sa Magnolia at ang tinatanong na lamang atin iniintay ay kung saan siya ililipat ng hotshots. Shout out kay Joseph Pineda, Donel Santiago, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, RG Bueno at Dalina family, Ronald Berbosidad, Rico Olarte, Judy, Edwina, Shaina, Carl, Jaira at Jonah Villarosa, kay Anthony Alon family, Jonald Malyari, Katsakino Dukusin, Romeo Conchada, Edwin Carmona Jr., Jason Mendoza, Ireneo Salangsang, si JJ Sibung, si Mike Miradora, John Ray Marquezuela, pinabati din natin si Juan Solegue, Carl Alarcos, Eduardo Del Rosario, pati na si Junjun, Angie, Patpat at B-Boy Matas, Roman de la Cruz Agustin, Eduardo Monsales, pinabati din natin si Kuya Mike TV, Michael D, pati na si Enju, Dexter Domer, at ang iba pa nating mga taga-subaybay katulad ni Jonel Alagon at Celino Valles family at RG Bueno at Dalina family.